So ayun mga tol, magandang hapon. So welcome back sa aking channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung ilan nga ba yung magagastos mo sa pagpapaload ng isang TMX125. No, sa mga naka 18 rim na motor, kagaya nito, TMX125 natin. So ilan nga ba yung nagastos ko lahat? Yung sa simpleng setup sa pagpapalowered ng isang TMX125. So, yan yung ating i-vlog ngayong araw. So, ayun nga mga tol, no? So, yung mga napalitan ko dito ay yung budget meal lang, kumbaga, no? So, may mga ano din, matataas yung price. Pero yung binili natin na mga rayos, ganun, yung mga rim, ay mga budget meal lang. So, bibigay ko yung price kung ilan yung nagastos ko, no? So, unahin natin yung sa rim. So, sa 18 rim siya, nagpalit tayo ng 17 rim mga tol. So, yung kinuha nating rim sa ating motor ay Vans Boy rim. No? So, yung price nito, yung sa rear at saka sa front natin, yung price niya mga tol ay nasa 1.2 may get. So, ilalagay ko na lang yung price dyan sa ating sa ating video. 1.2 mahigit yung sa rim. Yan yung una kong binili, mga tol. Tapos, pag magpapalit kayo ng rim, syempre, magpapalit din kayo ng rayos. So, yung rayos na kinuha natin ay Takasago. Wow. Takasago rim yung kinuha natin. Bali yung price nito, nagkakalaga ng 200 plus. Yata. Fair na yata yan. Oo, fair na. 200 plus. So, yung iba, sa SYM ko kasi, bumili ako ng sa Chrome. Ewan ko anong brand yun na Rayos. Kumalawang. So, yan, tumagal na rin siya mga tol. Almost 5 months na yung ating rim at yung ating Rayos. So, Takasago brand yung kunin yung Rayos. No? So, all goods pa man din siya. No? Pagkatapos niyan, ay pumunta ko ng shop mga tol. Ito siya. So, pinatabas ko yung upuan natin. Bali, ganyan yung style ng upuan natin. Ayan. Pwede rin kayong bumili ng flat seat sa Shopee. May nabibili yan. So, yun yung mga price ng flat seat doon. Nagkakalaga ng 500. So, depende din sa flat seat na gusto nyong bilhin. Nasa 1,000 plus. Meron din yung flat seat na ganun. Bale, buo. Pero kung gusto nyo ganito yung setup nyo, magpatabas na lang kayo. So, 150 yung patabas ko. Yung ganito yung design. Pwede rin yung siyang ipadabas na flat seat talaga para lowered siya. No? Ayan. So, pagkatapos nun, so kung gusto nyo magpalit ng ng shock nyo, bili ka ng shock ito. Ayan. So, naka-sidecar yung motor natin. Binilan ko na lang siya ng secondary shock. Yan naman yung isang kailangan sa isang tricycle, no? Pero kung gusto nyo lowered yung motor nyo na naka-single lang siya, bili kayo ng ang size niyan mga tol ay nasa 280 mm mga tol. Ito, yung secondary shock niya. Pero yung standard na shock niya ay nasa 340 mm. Yan. Tapos, dun sa harap mga tol. So, papakita ko na lang mamaya yung video. Bumili ako ng clamp dahil ito nga yung sa ano natin, fender natin. Pag nag-lower tayo, so, kailangan mo din siyang ibaba. So, kailangan mo ng clamp. Ito yung clamp niya. Yan. So, yung price nito nasa 60, 70 pesos. Ayan. Tapos, sa head niya pala, dito sa kanyang calling, bibili tayo ng isang lowering butterfly pala. Kasi, yung stock na butterfly ng TMX125, hindi pwede siyang ibaba. So, kailangan mo siyang bibili
ng butterfly. So, yung price no, nasa 250. Oh, hindi ko nagkakamali, nasa 250 range pataas. Yung bibili mo. No? Para yung sa shock mo ay may baba mo. No? O, tol, ito. Yun yung mga napalitan ko dito sa aking PMX 125. Ay, meron pa pala. Siyempre, pag magpalit kayo ng rim at rayos, papalit din kayo ng gulong. Ayun. So, depende na sa inyo kung ano yung gulong na ipapalit nyo. No? So, yung binili kong gulong ay Leo tire. Sa online ko siya binili. Bali, set siya. Front and rear. Kasama din yung aking rim. No? So, yung price nung Leo tire na binili ko, yung 8080, nasa 500 mahigit. Tapos yung sa 6080, nasa 300 plus. No? Yung gulong natin ngayon, ay magpa 5 months na siya. Pero, kita mo pa rin dyan na all goods pa rin siya. Pang service ko lang naman siya, no? May mga gulong din na mahal yung price, nasa 1K mahigit, ganyan. Pero, maganda yun mga matol. No? Hindi pa kasama dun yung interior niya. No? So, yun lang yung nakikita kong low budget na napalitan ko sa aking motor. No? Rim set, ayan, rayos, gulong, tapos yung sa harap niya, yung butterfly, tapos ano pa ba? Yung sa clamp, sa harap, sama din yun, clamp, at bibili rin kayo ng side stand pala. Ayan. Kasi pag nag-lowered kayo ng motor, kailangan nyo siyang palitan. Yung standard na side stand natin, pag nag-side stand kayo, hindi na pwede. No? So, kailangan mo siyang palitan ng mas maliit. 16 cm, gano'n. Papalit nyo. Nasa Shopee din yan. Online lang kayong bumili. Dami dyan. Shopee, Lazada, gano'n. Basta sa legit buyer, kayo bibili. Legit store. No? Para hindi kayo ma-scam. Ayan. So, madami pa yung gusto kong palitan sana dito sa motor ko. Eh, wala pa tayong budget. No? Sana soon, sumahod na tayo. So, malapit na yun. So, yung gusto ko sana pang palitan dito dahil nakarekta yung kanyang ilaw. So, yun yung isa kong gustong palitan. So, siguro sa next na video na natin yun na gagawin. Bale mga tol, yung nagastos pala natin, lahat-lahat nung setup natin. Kung gusto nyo ganito yung setup nyo, ay nagre-range siya ng 3 to 4K pataas. Ay, basta nandun na, 3 to 4K yung range niya. Kapag ganito yung setup niya, gusto nyo setup sa motor nyo. So, bale, kasama na pala rito yung ating side cover lock na stainless mga tol. Dun sa price na sinabi ko kanina, no? Pati sa calling, no? So, yun lang yung ating vlog ngayon. So, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa ating content channel, no? May mga kasi nagba-vlog ako tungkol sa motor ko. Minsan nag-unboxing ako ng mga nakukuha ko sa Shopee, no, na legit na mga bagay-bagay, no? So, yun lang mga tol yung ating vlog ngayong umaga, ay hapon pala. So, kita ulit tayo sa ating next na video. Bye-bye!